Nasusulat ko sa kasaysayan na si Abraham nagkasawa ng hindi lamang isa. At nagkaroon din siya ng hindi lamang isang anak. Nagkaroon siya ng anak kay Sarah, doon sa tunay niyang asawa, na si Isaac. At nagkaanak din siya doon sa alila ng kanyang asawa, Na si Hagar. na si Agar. At yun nga ay si Ismael. Ngayon, si Ismael naman nagkaanak din ng dalawa rin. Aba si Isaac. Opo. Na ito nga ay si Esau at saka si Esau Jacob. at si Jacob. Ngayon, doon sa henerasyon ng tao na si Abraham ay hindi lang nga isang anak. Si Isaac naman, ganun din. Bakit pa ulit-ulit na sinasabi ng Diyos na ako niya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob? Paano natin iugnay sa kasalukuyang panahon ng bagay na ito? Kasi po, sabi dun sa Galacia, kay Isaac, tatawagin ng binhi. Malawak po yan eh. Oh. Marami po tayong lilibutan yan. Yung parang, kasi dito sa punto na ito, kung hindi magkakaroon ng magandang paliwanag, parang one-sided ang Diyos. One-sided dahil lagi na lang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Hindi man lang binabanggit si Ismael. Hindi binabanggit. Okay, kasi ho, at saka, yun naman hong pagkakapanganak kay Ismael, kalooban ng tao yun. Samantalang yung pagkakapanganak kay Isaac, kalooban ng Diyos. Dalawang klase ho ang tao sa mundo. Isang tao na gusto ng Diyos ipanganak. Isa naman tao, gusto ng tao na ipanganak. Parang ganito. Yung anak mo, ni-rape mo. sige. Nabuntis. Hindi kalooban ng Diyos na maging anak mo yung anak mo sa anak mo eh. Diba? Bawal sa Diyos yun eh. Pero may nangyayaring gano'n sa kapahintulutan ng Diyos. Ngayon, ganito ang pangyayari kay Ismael. Naiinip na si Sarah, matanda na kasi si Abraham. Pangako ng Diyos, bibigyan sila ng anak. Magsisandaan taon na sila, lumipas, nag-menopause na si Sarah, wala pang anak sila. Parang nawawala ng tiwala si Sarah. Sabi ni Sarah, kunin mo yung aking alilang si Hagar at si Pingan mo, nang magkaanak ka, pareho na tayong matanda. Hindi kalooban ni Sarah yung nangyari, hindi kalooban ng Diyos. Ang ginawa ngayon ni Abraham, siyempre, ako man ang lalaki, binibigay sa akin yung alila mo eh. Kumbaga, yun ang nag-aalok na mismo yung asawa mo. Wala naman akong lalabagin batas. Siguro, isip din ni Abraham, baka nga sa pamamagitan nito, matutupad yung pangako sa akin. Sinipingan niya si Hagar. Nagkaanak siya ron. Ayun. Kaya yung pagkapanganak kay Ismael, sa kalooban ho ng tao yon. Dito naman sa huli, sa mandang huli. Ngayon, gusto ko pong patunayan sa inyo yung sinasabi ko. Basahin po natin ang Galacia 4. Kasi mas maganda po kung sa Biblia natin kinukuha. Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak. Ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman, ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman. Ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Dalawang klaseng pagkapanganak. Yung si Ismael, ipinanganak ayon sa laman, kalooban ng tao, kalooban ng laman. Samantalang si Isaac, pinanganak dahil sa pangako. Ngayon, ano ibig sabihin? Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga. Meron ho palang talinghaga yung kaya ganun eh. Ngayon, yung talinghaga, saka na ho natin pag-aral at gagabihin mo tayong May maganda ho yan. Yung sa ako naman, yung sa Taekwondo, yung kasunod doon. Sunod kay Ismael at kay Isaac, doon kay Jacob at saka kay Esau. Kay Jacob at kay Esau. Yun ang talaga. Lalabas, parang unfair na naman ng Diyos. Doon sa side na yun. Dahil sila magkakambal sa isang bahay bata, sabi ng Diyos, bago ipanganak, yung matanda, maglilingkod sa bata. Sige. Yun ang gusto kong marinig mula sa inyo. Wala hong sinabi ron na mapapahamak si Esau. Sinabi lang ng Diyos, maglilingkod yung matanda sa bata. Kasi sa bahay bata, ang ginawa nitong si Esau, hinawakan yung ano ni Jacob. Parang ano itong
sa bahay bata pa lang, parang gusto ni Esau magdominante na siya. Kaya ginawa ng Diyos, binaliktad yung kanilang dapat na paglagyan. Ipinagkatiwala ng Diyos yung kanyang pagpapala sa nakakabata dahil nakita ng Diyos, mas maganda ang puso nung nakakabata kaysa sa nakakatanda. Kasi naniniwala po kayo na ang Diyos nakakakita ng puso. Ang tao po, bawa sinipingan nyo, misis nyo, sa 14 na araw, may puso na. The development of the heart takes place on the 14th day of conception. Kaya pagka medyo 1 buwan na, malaki na ang puso. Lalo na kung 3 buwan na, o kaya mga 5 buwan, 8 buwan na, nakikita na ng Diyos yung puso. Sa umpisa pa lang. Nakikita na ng Diyos na magiging masyadong dominante itong si... Nakasulat po kasi yung sinasabi ko na hindi ko na lang pinapabasa dahil gagabihin tayo masyado Sige, salamat. Yun ho ang hindi pa tayo tapos. Ang ibig ko lang sabihin, nakita ng Diyos sa bahay bata pa lang, medyo mang-aagrabyado si Jacob. Kaya sabi ng Diyos, Esau. Ha? Si Esau. Oo, si Esau. Mang-aagrabyado si Esau. Kaya sabi ng Diyos, 2 kang bansa ang nasa bahay bata mo. Yung matanda ang maglilingkod sa bata. Ayun. Para mapatunayan naman ng Diyos na meron siyang poder o kapangyarihan sa kanyang nililikha. Pwede niyang baligtarin ang kapalaran ng tao kung gusto niya. Para wala naman taong makapagmalaki sa Diyos. Pero hindi sinabi ng Diyos na mapapahamak si Esau. Ang kapahamakan ho ni Esau dumating sa kanyang sariling kagustuhan, hindi sa kagustuhan ng Diyos. Dahil bagaman gano'n na ang itinakdang kapalaran sa kanya ng Diyos, inibig pa rin ng Diyos na siya maunang lumabas. Dahil yung kambal ho, kung sino maunang lumabas, yun ang matanda hindi ba? Bagaman pareho sila ng edad, naunang lumabas si Esau. Hindi, nasa kanya ngayon ang karapatan ng pagkapanganay. Ang ginawa ni Esau, ibinenta niya yung kanyang birthright, yung karapatan ng pagkapanganay. Yun ang nagpahamak sa kanya. Hindi po yung sinabi ng Diyos. Kaya huwag kayong mag-isip na ang Diyos unfair. Hindi, yun naman. Magkakasala po tayo. Yun, nagtatanong lang. Yung ibig ko sabihin, kung naiisip niyo yun, huwag niyong ituloy. Ako man ho, kasi pinag-aralan ko yan bakit ka ako si Judas napahamak? Yung mga napahamak ang pinag-aaral, ba't kaya ka ako gano'n, ba't kaya ganire? Ba't kaya gano'n, ba't kaya ganire? Ba't may mahirap, ba't may mayaman? Nung matuklasan ko, lalo akong naniwala sa Diyos Dahil kung puro pala tayo mayaman, walang papasok ng tubero. Pagka nagbara yung toilet natin, sino kakalkal ng tae ron kung puro tayo mayaman? Pwede mo ba akong utusan? Ngayon, kung ikaw may pera, kahit tae mo yung kakalkalin ko dahil may pera ka babayaran mo ako kung puro mayaman tayo at milyonaryo, kalkalin mo nga yung tae ko, ikaw na lang mag-isa mo. Hindi ako papayag nun. Kaya napakaganda ng ginawa ng Diyos. May mayaman, may mahirap, para maglingkuran sa isa't isa. Hindi ba? May marunong, may mangmang, para maglingkuran sa isa't isa. Yan ho ang paraan ng Diyos, para magbuo ng isang magandang sosyedad ng tao. Kasi kung puro mayaman, sabi ni iba, kung ang Diyos ay ka, mapagmahal, dapat pantay-pantay lahat. Sabi ko, mali. Kasi pag pantay-pantay, pantay-pantay tayo ng taas, pantay-pantay tayo ng ilong, pantay-pantay tayo ng mata, pantay-pantay tayo ng katawan. Ang labas natin magkakamuka. Pag may nagnakaw na isa, tutugisin, mahihirapan tugisin, lahat ng tao ay magkakamuka. Lalabas ko, mali. Susunod na po natin ituloy, Sa susunod na po natin ituloy. Maraming salamat po.